ark for the saving of His people. Ang purpose talaga ng ark ng ating Panginoon ay para maligtas ang mga tao. Hindi siya ginagawa para sa kung anong bagay. Hindi lang ito para sa mga animals sa kanyang creation na nag-create. Hindi lang ito para doon sa ipakita sa mga tao that the word of God is true. But the main purpose of that ark is for the saving of His people. Para mailigtas ang kanyang mga anak. There was an ark in the days of the law, of ark of testimony. Sa panahon ng batas, nandun din. Kailangan maniwala sila, hallelujah, sa ating kapatid na Moises, amen, sa pinadalang batas ng ating Panginoon, for the saving of the soul. Kasi kung hindi sila naniwala sa kay Moses na ilabas sila sa Egypt, hindi sila maliligtas hanggang sa panahon natin ngayon. That's why dahil sila naniwala sa mensahe ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Moses, na ilabas sila sa pagkaalipin sa bayan ng Egypto. Amen. There is always been an ark, sabi ng propeta ng ating Panginoon. In the days of the law, they followed the ark, lagi sila samahan, hallelujah, ng mga tao. Lagi silang sumusunod sa ark, hallelujah. At sa panahon natin, sabi niya, may ganyan ding panahon. Hallelujah. Sa panahon ni Lot, meron din. Yung angels, hallelujah, sabi ng ating Panginoon, nagsubo siya sa bayan ng Sodoma. Nagsubo siya ng angel ang mensahe ng ating Panginoon. Lumabas kayo sa Sodoma at huwag kayong lilingon. Pumunta kayo sa bundok. Hallelujah. Yun yung panahon kung paano ang Panginoon. Ang purpose ng ating Panginoon, bakit siya nagkapalalagi ng mga ganyang mensahe is for the saving of His people. Ang laging purpose niya ay para mailigtas niya hindi ang kung sino man, hindi ang kung ano man, kundi ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, yun ang main goal ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi sa kung anong bagay, kundi para sa kaligtasan natin lahat. That's why He sent messages, nagpapadala siya ng mga mensahe, ng instruction for the saving of His people. Sabi niya, there is an ark now, mayroon daw arko sa panahon natin ngayon, at hindi tayo makakakita ng literal na bangka o na barko na daong sa panahon natin ngayon. Sabi niya, that is the ark. That ark is not a denomination. Hindi ito ang denominasyong arko. Hindi rin ito ang arko ng ating mga mabuting gawa. Amen? Hindi yun ang ating saving of the soul. Hindi yun ang para maligtas tayo. Hindi ang simbahan, hindi ang mabubuting gawa natin na magliligtas sa atin. Sabi niya, it's by one Spirit we are all baptized in the domain of the kingdom. Kundi tayo ay mailagay saan? Sa dugo ng ating Panginoon. Sabi ng arko natin sa panahon natin ngayon ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Malibang mabalot tayo ng kanyang dugo, malibang tayo masakop ng kanyang dugo, hallelujah, hindi tayo maliligtas. Pag tayo nasakop ng dugo niya, maliligtas tayo dahil iyon ang arko sa ating panahon. For the saving of the soul, sabi niya, to be baptized by one Spirit, we are all baptized in one body in the domain of the kingdom. One is spiritual baptism, sabi niya. There's only one way you can overcome. May isang parang lamang tayo para maka-overcome. Sabi niya, and that's all under the shed blood of the overcomers. Kundi, ang mapasailalim tayo ng dugo ng isang mananagumpay, ang ating Panginoon sa Kristo. Siya nagtagumpay. Sabi niya, you cannot overcome. Hindi natin kaya magtagumpay sa ating sarili kasi tayo mga tao. Sabi nga doon sa awit, ay marupok, madaling matangay ng mga bagay na sa sanlibutan dahil hindi mo talaga natin kaya iwasan ang lahat ng bagay na ito kung tayo lamang sa ating sarili. Sabi niya, that's the only way because you cannot overcome yourself. Sabi niya, he that overcome it for you, siya ang nagtagumpay para sa atin. Kaya kailangan natin sumakay sa daong na ito, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. At pag naisakay tayo sa dugong ito, nabalot tayo ng dugong ito, at tayo na selyuhan, hallelujah, sabi niya, kaya mo nang managumpay kasi ang Diyos ang nagtagumpay para sa atin. Yes, Lord. Yeah. It is takes time, sabi niya, ano man ating ginagawa? Amen, sabi niya. Do not struggle. Amen, huwag daw kayong magulumihanan. Huwag kayong magulo. Not him that willeth, or him that runneth but God. Hindi natin ito kagustuhan, hindi natin ito
ginusto. Sabi niya, ito ay niloob ng ating